Ngayon ay papanoorin natin ang isang nakakabagbag damdaming na pelikula na ipinalabas noong 2021, isang action thriller na Wrath of Man na pinagbibidahan ng Hollywood heavyweight na si Jason Statham. Ang pelikula ay sumusunod sa mapangwasak na pagkawala ng anak na karakter ni Statham sa isang pagnanakaw na nagkamali. Dati siyang mastermind ng krimen na ngayon ay naging isang mapaghiganti na psychopath at bihasang mamamatay tao. Siya ay nagsimula sa isang misyon upang tugisin ang mga salarin at isagawa ang kanyang paghihiganti. Dito sa Pinoy Pelikula Recaps, nakatuon kami sa paghatid sa iyo ng pinakabago at pinakamahusay na mga pelikula. Kaya umupo, mag-relax, dahil alam kong magugustuhan mo ang recap na ito. Nagsimula ang pelikula sa dalawang gwardiya mula sa isang kumpanya ng seguridad na pinangalanang Fortico. Habang nasa trabaho, isang naghahatid ng semento ng truck ang humarang sa kanila sa unahan at lumabas ang isang lalaki na may hawak na baril kasama ang iba pa niyang koponan habang sinisimulan nilang salakayin ang truck. Pinipilit nilang palabasin ang mga gwardiya habang sinisimulan nilang ilabas ang mga bag na naglalaman ng pera palabas ng truck, ngunit isang putok ng baril ang maririnig sa panahon ng kaguluhan. Makalipas ang 3 buwan, binanggit ng manager na si Terry ang nakaraang insidente sa truck kung saan napatay ang 2 gwardiya at isang sibilyan. Sinabi niya kay Patrick Hill na siya ang papalit sa mga lalaking ito, ngunit una, kailangan niyang pumasa sa ilang mga pagsubok sa paggamit ng baril. Sinasanay siya ng lalaking nagngangalang Bullet sa buong araw at halos hindi naabot ang mga kailangang requirements para maging isang bantay. Matapos makapasa sa pagsubok, binigyan nila ng alias si Patrick bilang H. Nang maglaon ay nakipagkita siya sa iba pang mga gwardiya kabilang sina Hollow Bob at Boy Sweat Dave. Sinimulan nila ang kanilang unang drop-off kasama si H at tulad ng inaasahan, ang kanilang araw ay maayos at ang lahat ay napunta ayon sa plano. Kinabukasan, nagsimula si H sa kanyang pangalawang trabaho kasama si Dave. Pinilit sila ng mga armadong magnanakaw na nagsasalita sa walkie-talkie para huminto sila dahil bihag nila si Bullet. Inutusan nila si H na itapon ang mga bag na may lamang pera sa likod ng isang sasakyan, ngunit sinadya niyang ilaglag ang isa sa truck. Nang lumabas ang isa sa mga armadong lalaki, muling inihagis ni H ang isang bag ngunit mabilis din na binaril ang lalaki sa ulo. Siya ay nagpapatuloy sa pagbaril sa lahat ng mga magnanakaw at bumabaril ng may 100% na katumpakan at pinatay ang bawat isa sa kanila bago hinabol ang pinuno. Pumasok siya sa kalapit na gusali at nagawa ni H na makorner siya at patumbahin siya. Ang mga aksyon ni H sa trabaho ay sinisiyasat ni Terry na sinasabi sa kanya na siya ay mananatili muna sa desk nang hindi bababa sa 1 buwan bilang parusa, ngunit pinuri siya ng CEO ng Fortico na si Blake Halls at sa tingin niya ay dapat siyang ma-promote. Pagkatapos ay ipinatawag siya upang suriin ang footage ng nakaraang pagnanakaw sa truck upang makita kung alinman sa mga armadong lalaki sa video ang tila pamilyar sa kanya noong kamakailang pagnanakaw. Nakatingin siya sa isang partikular na magnanakaw sa video, ngunit sinabi niya sa kanila na wala siyang nakikitang pamilyar sa video. Ang 2 ahente ay ipinakita na nagtatrabaho para sa isang ahente na nagngangalang King dahil sa tingin niya ay dadalhin sila ni H sa mga taong responsable sa unang pagnanakaw. Kinabukasan, pinalakpakan ng ibang mga gwardiya si H para sa kanyang kabayanihan, nagpasalamat siya sa kanila at nagsimulang magtrabaho. Nagpapatuloy ang lahat hanggang sa lumipas ang 3 buwan. Si Bullet at H ay umalis para sa isang delivery. Hinarangan ng mga motorista ang kanilang dinadaanan at pinalibutan sila ng mga lalaki na may dalang baril. Naglagay din sila ng isang smoke device kaya napilitan na bumaba si Bullet sa truck. Gayunpaman, nang lumabas si H at ipinakita ang kanyang mukha, lumilitaw na kilala siya ng magnanakaw at agad na umatras. Bumalik sa punong tanggapan, hindi nauunawaan ni Terry na ang mga armadong lalaki na humarang sa kanila at iniwan ang pera sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mukha ni H. Ngunit pinatahimik ni Blake si Terry at sinabi kay H na kung magpapatuloy siya na madaig ang mga magnanakaw, siya ay magiging tanyag sa trabaho at sinabihan siyang ipagpatuloy ang anumang ginagawa niya. Nakipag-usap si Bullet kay Boy Sweat Dave at sa tingin niya ay may itinatago si H na tinatawag siyang isang itim na espiritu. Nang gabing iyon, pumasok si H sa bahay ng isang gwardiya na nagngangalang Dana, ngunit nang makakita siya ng isang stack ng pera sa kanyang apartment, tinanong niya ito kung saan niya nakuha. Nagpaputok siya ng ilang bala upang takutin siya at ibinunyag niya na ninakaw niya ang ilan sa perang iyon mula sa isang trabaho ilang buwan na ang nakalipas. Ipinakita ni H sa kanya ang 2 larawan ng kanyang mga magulang at sinabi sa kanya na kung magsisinungaling siya sa kanya, magkakaroon ito ng malaking epekto.
Bumalik tayo sa nakaraan 5 buwan na ang nakakalipas, kasama ni H ang kanyang anak na si Dougie na bumisita sa States habang nagbabakasyon. Nakatanggap si H ng tawag mula sa kanyang dating kriminal na boss na si Mike na pinuno rin ng grupo ng mga magnanakaw na tumakas mula kay H. Humingi ng tulong si Mike kay H sa isang huling trabaho ngunit hindi niya kailangan na direktang masangkot dito. Si H ay nagmamaneho kasama si Dougie malapit sa pantalan kung saan nakatakdang maganap ang pagnanakaw at tinatanong lamang kay Mike kung saan patungo ang truck. Habang si H ay kumukuha ng pagkain para sa kanyang sarili at kay Dougie, ang mga lalaki kasama ang isang truck ng semento ay nagpakita upang simulan ang pagnanakaw. Inutusan ng isa sa mga armado si Dougie na lumabas ng van, nakita ni H ang nangyayari at tumakbo sa kanyang anak. Ngunit ang isa sa mga magnanakaw na may peklat sa kanyang mata ang bumaril at pinatay si Dougie bago siya mailigtas ni H at paulit-ulit din niyang binaril si H. At dahil dito, si H ay nakoma sa loob ng halos 3 linggo bago gumaling at sinabihan ng doktor na patay na si Dougie. Nakipagkita siya sa kanyang dating asawa na si Jane na sinisisi si H sa pagkamatay ng kanilang anak. Kinalaunan ay nakipagkita siya kay Mike at sa kanyang mga kasamahan na lahat ay nakaramdam ng responsibilidad sa nangyari kay Dougie at sumang-ayon na tulungan si H na hanapin ang mga lalaking responsable sa kanyang pagkamatay. Ang grupo ay nagtanong sa underground sa kriminal na mundo mula sa isang koponan patungo sa susunod hanggang sa isang lalaki ang tanungin at ibigay ang pangalan ng ilang kriminal na magkapatid. Si H ay dumating sa isang gusali kung saan ang magkapatid ay sangkot sa bawat posibleng kasuklam-suklam na krimen. Dahil wala silang ibinigay na impormasyon, pinatumba ni H ang magkapatid. Pagkatapos, nagsimulang magtrabaho si H sa Fortico. Tinitingnan niya ang mga gwardya na nagtatrabaho doon, kaya naman hiniling niya sa kanyang assistant na si Kirsty na kunin ang mga file ng mga gwardya na nagtatrabaho sa Fortico. Natanggap niya ang pagsusuri ng bawat background ng mga gwardya, kasama ang ulat ng autopsy sa pagkamatay ni Dougie. Sa susunod na eksena, ipinakita sa atin ang mga tauhan na responsable sa unang pagnanakaw, isang pangkat ng mga dating veterano mula sa Afghanistan na tinatrato bilang basura sa Amerika. Pinamunuan sila ng isang lalaking nagngangalang Jackson, kasama ang kanyang mga tauhan na sina Carlos, Sam, Tom, Brad, at ang panghuli ay si John, ang lalaking pumatay kay Dougie at bumaril kay H pagkatapos. Makikita natin silang nagpaplano ng isang pagnanakaw ng truck sa isang party para kay Jackson. Ang mga tripulante ay pumunta sa lugar ng pagnanakaw at makikita natin sina H at Dougie na pumasok sa eksena. Sa panahon ng pagnanakaw, inutusan ni John si Dougie na lumabas ng van at dumapas sa sahig. Hindi na kontrol ni John ang kanyang sarili at pinatay ang 2 gwardya. Nang mapansin niyang nakita na ni Dougie ang kanyang mukha, binaril niya ito at pinatay bago barilin si H. Kasunod ng resulta ng pagnanakaw na iyon. Pinaplano ng crew ang kanilang susunod at huling pagnanakaw, mahigit $150 milyon na hahatiin sa pagitan nila at ng lalaki na nagtatrabaho sa loob na tumutulong sa kanila na ipinahayag na si Bullet. Tinatalakay ni na Jackson at Tom ang plano ilang linggo ng mas maaga. Pareho silang nag-aalala kay John, alam nila na ang kanyang pag-uugali ay maaaring sirain ang kanilang plano. Ngunit tiwala si Jackson na sa huli, susundin din niya ang mga utos. Ang mga tripulante ay tumuloy para pumunta sa Fortico, kung saan si Bullet ay nagtapat kay H na siya ang taong nagsasabi sa mga magnanakaw kung aling truck ang dapat puntiryahin. Pinatay ni Bullet ang mga kamera at pumasok sa isang abandonadong gusali. Nandoon ang mga tauhan ni Jackson na nakasuot ng mabibigat na bulletproof suit at pagkatapos itali ang mga kamay ni H, pumasok sila sa loob ng truck. Nagsimula ang pagnanakaw at wala namang naging problema. Inilagay ang kanilang mga kamay sa itaas at nakaharap sa lupa, ngunit ang isang gwardya ay nataranta at pinindot ang emergency button. Naging isang warzone ang lugar, ang mga bala ay nagsimulang lumipad sa bawat panig at pinamamahalaan nilang pasabugin ang pinto kung saan nakatago ang pera. Sinimulan nilang patayin ang bawat lalaking makikita at pagkatapos patayin ang kalahati sa lugar, isa sa kanilang mga tauhan ang nasugatan habang pinapatay nila ang emergency button. Binuksan nila ang mga gate para sa kanilang huling mga kasama na pumasok kasama ang kanilang pickup truck at sinimulan ang pagkakarga ng mga bag na may pera. Samantala, ang SWAT ay naabisuhan at nasa ruta na at nangangailangan ng 8 minuto upang makarating. Habang hinaharangan ng mga pulis ang pasukan at nagmamadali ang SWAT, nakuha ni H ang baril ng isa sa magnanakaw at binaril ang kanyang paa gamit ito. Pagkatapos ay inilagay niya siya sa isang chokehold hanggang sa tumigil ang lalaki sa paggalaw. Siya ay gumaganap na matalino at nagbihis ng bulletproof gear.
Lumapit siya sa isa sa mga lalaking nagkakarga ng pera sa truck. Inutusan niya itong tanggalin ang kanyang helmet at nang makita niyang hindi ito ang taong pumatay sa kanyang anak, agad niyang hinila ang gatilyo. Ang iba pang mga tauhan ni Jackson ay hindi makagalaw at nagawa ni Dana at ng isa pang bantay na pigilan sila na makaalis. Habang nauubos ang kanilang oras, ipinakita ni Bullet ang kanyang sarili nang tumakbo siya papunta kay Dana upang tulungan sila, ngunit nang bigyan siya ng baril ng lalaki, agad niyang binaril ang dalawang gwardya. Sa koridor, sinubukan ni Dave na lumaban, ngunit nabaril siya. Habang pinipilit ng magnanakaw na palabasin si Terry, nagpakita si H at nagkaroon ng isang mabangis na one-on-one ang dalawa. Nasugatan siya sa paa, ngunit sa huli, nagawa niyang patumbahin ang magnanakaw. Dinala ng mga tauhan ni Jackson ang kasamahan nilang nasugatan at pumunta sa sasakyan, ngunit nagsimulang magpaputok si H sa kanila gamit ang kanyang baril, nagawang bumangon muli ni Dave at pinaputokan ang nasugatan na lalaki at tinapos siya. Nang marinig ni H ang isang klik ng baril sa likod niya, binaril siya ni Bullet mula sa likuran at napabagsak siya. Sa pag-aakalang patay na siya, nag-reload siya at tinawag si Dave at sinabing umalis na ang mga magnanakaw. Habang lumalabas si Dave sa kanyang pinagtataguan, pinaputukan siya ni Bullet ng baril at inubos ang bala sa kanya. Habang umaalis sila, nakita ni H ang taong pumatay sa kanyang anak at tinitigan niyang mabuti si Jan at kinikilala siya bilang killer na pumatay kay Dougie habang nakatitig sila sa isa't isa. Binuksan nila ang gate at binangga ang dalawang sasakyan ng pulis na nakaharang sa daan. Pagkatapos ay nagsimula silang habulin ng SWAT, pulis at kahit na mga helicopter. Matapos makakuha ng kaunting pinsala mula sa pamamaril kanina, pumasok sila sa isang gusali at isinara ang pasukan sa likod nila. Sa 5 minutong pagtakas, plano nilang dumaan sa isang underground access tunnel na hindi alam ng publiko. Nasugatan si Jackson mula sa mahusay na pagbaril ni H sa kanyang leeg. Nang kailanganin nilang iwanan ang truck, tinapos ni Jan ang paghihirap ni Jackson. At kinuha nila ni Bullet ang pera sa pamamagitan ng elevator at pumunta sa ilalim ng lupa. Kinakarga nila ang mga bag sa mga quad bike na nagmamaneho ng 3 milya at pumunta sa isang kotse. Matapos mapagtanto ni Bullet na si Jan ay isang taksil, sinubukan niyang patayin siya, ngunit naunahan siya ni Jan at pinatumba siya. Nagpatuloy siya para tumakas kasama ang lahat ng pera na ninakaw nila at dahil sa pagkakaroon ng daan-daang mga lagusan na maaari niyang takasan, ang mga pulis ay hindi maaaring masakop ang lahat ng ito sa tamang oras kaya siya ay nakatakas ng ligtas. Maya-maya, habang nagpapahinga si Jan sa isang apartment dala ang lahat ng pera, bigla siyang nakatanggap ng isang tawag sa telepono na nagmumula sa loob ng bag. Pagkatapos, lumitaw si H sa likod niya at inihagis sa kanya ang ulat ng autopsy ni Dougie. Nalilito si Jan tungkol dito, kaya tinignan niya ang loob at sinimulan niyang basahin na tinamaan ng baril si Dougie sa kanyang atay, baga, pali, at puso. Tinignan ni Jan ang litrato ni Dougie at naalala si H sa sahig na nakatitig sa kanya. Pagkatapos, nagpatuloy si H sa pagbaril kay Jan sa atay. Pagkatapos niyang humirit, nagpatuloy din siya sa baga. Naalala tuloy ni Jan ang anak ni H sa sahig na nakatingin sa kanya. Nagpatuloy si H sa pagbaril sa kanya at pagkatapos ay tinatapos ito sa puso. Umalis siya sa apartment at sinalubong siya ni Agent King. Tinitiyak sa kanya na tapos na ang trabaho at maaari na niyang mabawi ang ninakaw na pera. Pagkatapos ay sumakay si H sa isang kotse kasama ang ibang lalaki at nagmaneho palayo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.